Katanungan ay nais ko po munang magpasalamat sa mga taong naging bahagi po ng ating pagpapalaganap ng Islam, mga taong taga-subaybay ng ating palatuntunan. Ano po? I would like to mention few names from our brothers in Kuwait. I would like to say Assalamualaikum to our brothers in Equid Petrochemical Company, led by Brother Ibrahim Mendez. Assalamualaikum, Brother Ibrahim Mendez. Isa sa mga brother na hinahangaan ko ito. Hindi pa kami nag-meet personal nito, Sheikh. Ngunit magkaibigan na kami. Si Brother, yes, Ibrahim Mendez. Magkaibigan kami. Sa Kuwait yan, Sheikh, no? Opo. Dahil sa relihiyong Islam. Also, I would like to mention Ustad Sheikh Abdul Bashar, Ustad Sheikh Abu Muhammad, Ustad Sheikh Mujahid, Ustad Sheikh Abdul Kahar, Ustad Sheikh Abdul Hadi, Ustad Sheikh Al-Ma'aruf, Ustad Sheikh Muslimin, Ustad Sheikh Wahibi, Ustad Sheikh Muhammad Sumaway, Ustad Sheikh Abdullah Tabing, Ustad Sheikh Ahmed Yusuf, Ustad Sheikh Yusuf Barbas, Ustad Sheikh Khalid Miro, Sheikh Abu Uthman, Brother Fahad de los Reyes, Sheikh Nasim Muhammad, Nisar Mughal, Muhammad G. Sheikh, Muhammad Nasim, Umar Al-Ubaida, Fahad Al-Muzaini, Abdullah Al-Umran, Wahid Hasmi, Sayyid Aziz, Mahmud Babzir, Abdullah Pasha, Nasir Abu Tariq, Abdullah Abu Anas, Abith Basha, Muhammad Abdullah S, Muhammad Janishad, Arshad Siddiq, Ahmed Abu Yahya, Ibrahim Abu Jamil, Mas'ud Abu Geres Raza, Hassan Sheikh Abu Abdullah, Abu Ahmir Tubal, and Abdullah Yana. Yes. To all of you, my brothers in Kuwait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I salute you all. MashaAllah. So, Sheikh, ready ka na dyan, no? Sige. Unang katanungan po sa ating palatuntunan sa hapong ito. Ito po ay galing po kay Sister Aisha Simbulas. Texter 0949-7330-708. Sabi niya, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam rahmatullah. Tanong, ako ay may adopted na babae, daughter. Adopted na babaeng bata. No? Kinuha ko siya sa edad na 5 years old. At ngayon siya ay 10 years old na. Noong siya ay nasa poder pa ng kanyang tunay na magulang, ay bininyagan siya sa pagka-Kristiyano. Ang tanong ko, matatawag bang balik Islam ang bata? Sa kasalukuyan siya ay nag-aaral sa paghahafiza. Oh, mashallah. Kaibigan pa ba o kailangan pa ba niyang magsyahada? Lalo ngayon ay nagmi-mens na siya sa edad na 10. Ang kanyang tanong, Sheikh, ay kailangan pa bang magsyahada? No? Yung bata na 10 years old, 5 years old, nung ito ay kanyang kinuha doon sa poder ng tunay na mga magulang, at ito sabihin, nung kinuha niya, hindi pa siya balig yung bata. Opo, hindi pa umabot ng 7, Sheikh Morris. Sige, Sheikh. Okay na, Sheikh. So, sa akin po, or base doon sa, kung ipagbabatayan natin, Sheikh, yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinimulan niya na utusan ang bata na magdasal sa edad na 7, no? So, doon mo makikita ngayon na yung pagsasagawa ng ating obligasyon sa dakilang tagapaglikha, ito'y nagsisimula sa edad na 7. 7. Kasi yun ang utos eh. Utos, di ba? Hadith yun, di ba? 7 years old, utusan mo siyang magdasal.
At pagsapit ng 10, medyo anuhin mo siya. Pwede na siyang paluin. Oo, kapag ka hindi siya magdasal. Oo, Yun ang sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, hindi na kailangan na ipasyahada mo siya. Hindi na kailangan yun. Dahil hindi pa naman siya umabot doon sa edad na maari na niyang simulan ang pagganap ng kanyang obligasyon sa kanyang dakilang tagapaglikha. Wala pa yun eh. Anyway, kahit anuman ang mangyari sa kanya, kahit na siya bininyagan sa mga magulang ng mga Kristiyano o Hudyo, kapag mamatay ang mga batang gano'n ng edad, hindi man yan mapupunta sa impyerno siya. Di ba? Sa paraiso pa rin yan eh. Sa diyan na. Di siya mapupunta. So, kahit binyagan mo siya bilang Kristiyano, and then namatay siya sa ganong edad, hindi pa rin siya may impyerno. Bakit mo pa siya ipasyahada? Kung hindi rin naman siya mapupunta doon doon sa tinatawag na nar o naraka. Sa makatuwid, hindi na kailangan po. Kung ipagbabatayan natin yung hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, kung siya ay pumasok sa Islam, o kung siya pumasok siya sa Islam at that time is 7 above siya, kailangan talaga yun. Okay, so far yan po ang aming kasagutan. Anyway, malaya tayong tumanggap ng mga tinatawag na koreksyon kung sakaling meron po tayong nasabi na ito hindi na ayon doon sa legal o sabihin natin accepted na mga opinion ng ating mga scholar ng Islam. Alhamdulillah, we are ready for correction. We accept every correction. So, yun po ang aming